Alright, good morning po. Again, it's Sunday. We are now not sa, our date is December 7. December 7 tayo ngayon. Alright, so again po, magandang umaga sa lahat. I'm always wishing and praying that you be in good times of your lives. So again po, ang ating topic is about the continuation po ng ating study about the overview of Revelation. We are now on the part 3. This study po will establish you at makita po nyo yung pinakabuod po ng laman ng Bible. And as we see po, why we are so desirous po to learn and study the Bible, because as far as we have learned po, the Bible is a historical book. Primarily, a historical book po of the nation Israel. That's why you will notice po, when you start to read po yung Genesis, the first chapter of Genesis po talks about the heaven and earth. And then the last book po, which is Revelation, the last chapter po talks about the heaven and earth. And kaya nga sinasabi natin, ang Bible po, we have the 66 books of the Bible. Pero within the Bible itself, meron pong miniature Bible, yung book of Isaiah, which also talks of the same thing. Pag nakita po yung Isaiah 1:1 and 2, it talks about the heaven and the earth. And then, pag nakita mo yung last chapter ng 66, it talks also of the heaven and the earth. And the good thing po, sa ating study, might be sa marami po strange ito, baka ngayon nyo lang narinig ito. Kasi po, sa traditional study natin, o traditional belief ng marami, pag sinabing heaven and earth, most of them po ay 100%, ang nasa mind po is the planetary heaven and earth. Yan po yung palaging nasa thinking na marami. And most of the time, and tradition po, bakita natin, when they approach the book of Genesis, palagi ang nasa isip po yung scientific theme of the book. Pero if you'll come to think about that, medyo marami pong sabit doon pagka binase po natin sa scientific view. That's why sa ating study, atin pong in-explore yan and continuous research po yan. So before we continue po, let's open sa prayer si Kuya. Okay, let's pray po. Lord, thank you for this wonderful day, this wonderful morning. Please help us understand more of your words, understand more of your truth. Please bless us and guide us over our topic of today. Over the overview of Revelation, part 3, in Matthew 21. Please bless us, guide us. In Jesus' name, amen. Right. Again po, yung topic natin is about the background and overview ng Revelation. And as we have discussed last time, the proper way to read the Bible po as we learn sa ating studies, number 1, you have to consider yung speaker, sino yung nagsasalita. Number 2, who are the audience? Sinong kausap? Number 3, what was being spoken? Anong pinag-uusapan? Number 4, ano yung prevailing circumstances during the time that it was spoken or written? Kaya mahalaga pong tingnan mo historical background. And number 5, understanding the language of the Bible itself. That was written ng Old Testament, that was the BC period, at ang New Testament in the AD period, meaning may mga languages po dyan na hindi po siya mag-fit sa language ngayon. Vice versa rin naman, may language tayo ngayon na hindi mag-fit sa time nila. That's why, the only way po para makuha yung interpretation of Scripture is by comparing Scriptures. Kaya nga po we are saying, yung ating manner of study is yung tinatag na analogy of faith. When you say analogy of faith, ina-analyze natin yung mismong pinag-uusapan within the Scriptures. Kaya makita po natin, instead of taking the interpretation of man, we are now taking the interpretation of the Bible itself by comparing Scriptures with the Scriptures. And with that, siyempre, i-analyze po natin yan at in-observe po, number 1, yung history. Mahalaga po history na yan. And I will show you something that no one can refute. The fulfillment of the prophecy of Daniel was in the time of the 1st century, Messianic ministry ng ating Panginoon Kristo.
And even history cannot repeat itself. And number two, yung grammar nung binabasa mo. Observing yung mga personal pronouns, yung first person, second person, yung mga demonstrative adjective, yung mga time statement. Dapat po tinitingnan ng maigi yun. Kasi if you ignore that, wala na. Makakagawa ka ng kahit anong belief na lang, kaya karamihan, ang tinatayuan nilang belief is man's speculation lang, not really the scriptures. Kaya what I'm saying po, my friends, if you will only believe what is written, hindi mahirap maintindihan po yung Bible, especially po yung Revelation. Makita po natin sa historical account, even in the early centuries po ng mga so-called church fathers, kasi hindi naman po sila Diyos at yung kanilang belief ay hindi rin perfect, there are some of them na hindi nila maintindihan yung Revelation, right? And even si Martin Luther, sinabi niya, it's hard to understand. Kaya sabi niya, parang hindi kasama sa 66 books. Now, the problem kasi, pag binasa mo yung Revelation at kinuha mo lang yung sarili mong unawa, without consulting po yung Old Testament, hindi mo talaga siya maintindihan. But for us, nakuha po natin yung rule of interpretation. That's why I can say, ang Revelation po is not a hard book. Kaya nga po, Revelation eh. Pag sinabing Revelation, it's now the time of revealing, opening, unveiling. Now, in the mind po ng mga Jewish people at that time, that's how they look at the book of Revelation. Why? Because yun pong lahat ng mga prophecies during the Old Covenant, ang sabi po, tinan niyo yung connection ng Daniel at ng Revelation, napakahalaga. Tinan niyo po yung Daniel chapter 12. In Daniel chapter 12, ito po ang sabi dyan, that during the period po ng Old Covenant, ang pinagbili ng Diyos kay Daniel ay do sa Daniel 12 verse, dito po sa verse 4. Daniel 12:4. Dadalhin po natin yung ating thinking do sa thinking ng mga Hudyo at that time. Ano sabi ng 12:4? But thou, O Daniel, shut out the words and sealed the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. So during the time ng first century, wala pa yung Book of Revelation, ang kanilang unawa at yung kalagayan ng understanding ng mga Hudyo ay nakapaloob diyan kay Daniel. Na ibig sabihin, they were still in the total ignorance or total misunderstanding ng mga prophecies na yan. Because it was instructed po Daniel na isil mo yung book na yan at huwag mo nang i-reveal. But, when you see, nang dumating ang book of Revelation, ano sabi ng Revelation 1:1? Revelation 1:1. Napakahalaga pong connection dyan, mga kaibigan, sa study ng book of Revelation. Pag nakita natin, anong sabi ng 1:1? The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to shew unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Yes. The giving po ng revelation ito, mas sinabing revelation, yung dating close, yung dating nakatago, ngayon ay i-reveal na. And this is the revelation mismo nino ng ating Panginoon Jesucristo. That also talks of yung fulfillment ng lahat na nakatago during the Old Covenant. And it was now revealed by the person of the Lord Jesus Christ. That is why, pag sinabing revelation, open na yan. Kaya nga lang mga friends, pansinin niyo yung sinabi doon sa, yung manner of giving ng revelation ay nando sa, He sent and signified it. Pag nabasa natin yung word signified, pupunta ka doon sa root word na sign. The manner of giving po ng revelation is through signs, symbols, figure of speech. Yan po yung metaphoric language. And how do we get the understanding? Kung ikaw ay isang Hudyo during the time, saan ka kukuha ng interpretation ng symbolism? Babalik ka sa Old
Testament scriptures. Now, mind you mga friends, kaya very interesting po yung study nito kasi as I was saying po, in my understanding, the book of Genesis hanggang Revelation was primarily written for the benefit of the nation Israel. Because nga, from the time na lumabas sila sa Egypt, when Moses began to write yung Genesis, it was intended to give the knowledge and information doon sa mga taong lumabas mula sa Egypt as a nation. That's why we can say na itong lahat ng ito, we have to consider po yung mindset ng mga Hudyo, yung mga original audience na kausap ng Panginoon during the New Testament. Sila kasi ang kausap and these things pertains to them. Now, we as Gentiles, pumasok lang tayo dyan when the finished work po ay natapos sa cross. Tingnan yung Galatians 3:13. Nang nangyari po yung crucifixion, tingnan yung Galatians 3:13. Pag nakuha po natin ito mga friends, mawawala ng mga cobweb sa isipan ng mga nagbabasa ng Bible. Ano sabi ng 13? Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. Notice yung sinabing redeemed us from the curse of the law, that pertains to the Jews. Kasi tayo po as Gentiles, we are not under any curse of the law. Yung the law na tinutukoy po dyan ay yung Old Covenant. But with the coming of the crucifixion, sinabi nga doon is yung hangit on a tree, which is Christ Himself. Tingnan niyo yung 14. Ito po yung blessing dyan mga friends. Ayan. That the blessing of Abraham might come unto the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Yes. Nang nangyari po yung cross, yung blessing Abraham ay naging parte tayong mga Gentiles that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ganito rin po sinasabi ni Paul sa Ephesians 3:6. Tingnan niyo. Ang mga Gentiles po, kumbaga sabit lang tayo dyan. Ano sabi ng 6? Ephesians 3:6. But then, this was a mystery. Ano sabi niya? That the Gentiles should be fellow heirs and of the Yes. same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel. Again, analyze. Alam po niyo, pag nagbabasa ka ng Bible, mag-analyze ka. Una, that the Gentiles should be what? Fellow heirs. Hihiwalay ba yung Gentiles sa original inheritor ng mga Hudyo? No. Kaya fellow heirs. And of the what? Different body ba ang Gentiles? Kakaiba yung body ba? Of the same body. And what? Partakers. Pag sinabing partakers, hiwalay ba yung kalagayan ng Gentiles sa Hudyo? No. Yung source ng lahat ng blessing na ito, primarily was given and offered to the Jews. Kaya sabi na Romans 1:16, to the Jew first and also to the Gentiles. So therefore, my friends, very wrong po talaga yung position in a dispensational system. Galing tayo diyan na hinihiwalay yung Gentiles sa Hudyo. Yun po yung thinking ng Old Covenant. Pero pagdating kay Christ, ano nangyari? Ephesians 2:15, tinan nyo. Ito po yung unifying act of the Lord Jesus Christ, taking away that distinction. Ano sabi ni Ephesians 2:15? Yan. Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. Yung last part sabi niya, for to make in Himself of twain. Ano yung twain? Yung dalawa. Sinong dalawa? Jew and Gentile. Anong ginawa niya? One new man. Alright. So merong new creation, new creature. At dito is the combination of the Jew and the Gentile. Not anymore po binibigyan ng distinction. Verse 16. Ano sabi ng 16? And that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Kaliwanag. And that He might reconcile both. Sino yung both? Jew and Gentile. Unto God in how many body? Meron pang separate body ba? No. One body by the
cross. That is why, my friends, during that period of time, yung physical, biological nation Israel was no longer the people of God. God is not anymore interested sa physical race ni Abraham sa flesh and designating yung holy nation that at this point, wala na sila. Meron ng new creation, that one new man. Now, with that po, makita natin ang background ng Revelation. When you study po yung book of Revelation, ang background po niyan ay yung Mount of Olives. Ang Mount of Olives po, yan ang time na in-approach ni Christ ang Jerusalem, dumaan sa Mount of Olives at sinabi po yung mga bagay na ating babasahin ngayon. Doon muna po tayo sa Matthew 21. This is the time period po na yung Panginoon ay papunta sa Jerusalem. And in His approach po sa Jerusalem, tingnan niyo po yung 21 verse 1. And when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage unto the Mount of Olives, then sent Jesus to disciples, So papasok sa Mount of Olives, verse 2. saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her loose them, and bring them unto me. So merong asno na dapat sakyan niya, sabi, pinapakuha niya, verse 3. And if any man say aught unto you, ye shall say, The Lord hath need of them, and straightway he will send them. So inutusan niya, kunin niyo yung asno na yan, alright? Sabihin niyo sa magtatanong, kailangan ng Panginoon, 4. Tinan niyo pong sabi ni Matthew sa verse 4. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, 5. Tell ye the daughter of Zion, Behold, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass. Alright, here it is po, announcing na yung fulfillment ng prophecy ni Zechariah ay eto na. Ano ba yung prophecy ni Zechariah? Tingnan natin po, Zechariah 9, 9, and 10. Yan po yung ating diniscuss last time. Zechariah chapter 9, verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy kingdom cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass. Exactly, dala yan. Yan sinabi ni Matthew, quoting that verse, coming of the king, bringing salvation, riding on an ass, lowly, etc. Verse 10. And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off. And he shall speak peace unto the heathen, and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth. Sinamarize po yung ministry, yung fulfillment pagdating ni Christ, speaking peace muna, pero meron sandalang bow. Bow is a sign of judgment, pero before that, merong speaking of peace, kaya po meron tayong preaching of repentance, starting from John the Baptist until the Acts ministry. They had to repent, yung kanilang disobedience sa Panginoon, para makatakas po sila doon sa parating na wrath to come. Kaya sabi, speak peace. At yung dominion, sabi, is from sea to sea. Ibig sabihin, from the ends of the earth, dadating yung kanyang rule at that time, being the king. Now, with that regard, balik tayo sa Matthew 21. Yan po yung context ng Matthew 21. So, fulfillment, ang sabi ni Matthew, punta na po tayo doon, pumasok sa Jerusalem, Panginoon, He was welcome. Ito po yung yung Sunday na yung palaspas, di ba? Na winelcome ng mga tao yung Panginoon, Hosanna, the Son of David, etc. And then, tingnan niyo po yung verse 10, 21:10. Doon pa rin tayo sa Matthew 21. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? So, naguluhan ng Jerusalem. Talaga naman po, pag dumating ang katotohanan, naguguluhan ng mga tao. It caused trouble, which is healthy naman. Kasi when you are troubled, you will start to think and ask. Doon lang naman po pumapasok po yung katotohanan at yung firm belief. When you think about this, you ask something about that, and you see the answer, then you learn. Di ba? Pero hanggang hindi ka nag-iisip, hanggang hindi ka nagtatanong, honestly, hindi mo makita yung truth. Verse 11.
And the multitude said, "This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee." Yes, look at this. The only thing they know about Jesus is prophet. Galing sa Nazareth. Then, verse 12. Eto po, tingnan nyo yung verse 12. Anong ginawa niya? And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the changers and the seats of them that sold doves. Now, confirm po yan 12. Nakatayo pa po yung temple, the second temple of God, wherein nandiyan lahat po ng activities, ordinances, priesthood, sacrifices. Kaya pinakasentro po talaga in Jerusalem, even sa kanilang economy, lahat po ng pera at business nandiyan. Kasi very active, daily ba naman yung mga sacrifices ng hayop, kailangan ng lahat po ng kailangan talaga, nandun sa city, Jerusalem, at yung mga businessman, talagang doon po sila nabubuhay. Right? So, that's the event yan. Anong ginawa? Aba, pumasok siya doon at pinagsisipan niya yung mga nandun. Di ba? Anong sabi sa 13? And said unto them, "It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye shall have made it a den of thieves." You will be just surprised. Sinabi ng Panginoon, bakit niya ginagawa? Yung aking bahay. Pabihira, kung tingin mo, ordinaryong tao lang siya, magagalit ka, blasphemy. Kasi tao, sabi niyang, itong house of God, temple of God, bahay niya. Sino ba? Siya ba yung God? Those kind of thinking, di ba? Pero you will notice po, nung sinabi niyang, it is written, "My house shall be called the house of prayer, but ye have made it a what? A den of thieves." At this point of time, ang tingin ng Panginoon sa temple na yon is no longer the temple of God. It's now the den of thieves. So, from here, makita mo, para mga nagbibigay siya ng preview kung anong gagawin niya sa temple of God. Pinagsisipa, everything po was torn out. Preview of destruction na yan. Then, the next one, makita natin, dito na tayo sa verse, okay, baba tayo ng konti, dito sa verse 18. 18. Now in the morning, as he returned into the city, he hungered. Yes. Next verse, 19. And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon but leaves only, and said unto it, "Let no fruit grow on thee henceforward forever." And presently the fig tree withered away. Anong symbolism po ng fig tree? Fig tree is the sign and symbol of that old covenant nation Israel. And hereon, nag-declare na siya, sinumpa niya na itong fig tree because walang bunga. Remember po, the real purpose kung bakit may holy nation is for them to be a witness of God to the other pagan nations. Ang nangyari, sila ang na-influence ng idolatry, di ba? So that's what happened. And then, verse 20. And when the disciples saw it, they marveled, saying, "How soon is the fig tree withered away?" Alright, from the physical things, yung application niyan is the nation Israel is already withered away. 21. Kaya sabi sa 21 po ito, Jesus answered and said unto them, "Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done." yung mountain po dyan, hindi po yung literal na mountain yan. The mountain there speaks of the nation Israel. Tinawag siyang burning mountain, destroying mountain, inahalin tulad sa Babylonian Empire. Yan po yung context, nasa Revelation po yan. Yan po yung mountain na nakitang nasusunog at cast out into the sea. Ang sabi, it was a prophetic symbol po ng destruction and burning ng Jerusalem ang tinutukoy dyan. Alright? Be thou removed and cast into the sea, etc. And then, so yun po yung context noon. And then, verse, dito na tayo sa verse, meron silang confrontation ng mga high priest, ng mga religious crowd. And then, dito na tayo sa 33. Verse 33.
Here another parable. There was a certain householder which planted a vineyard and hedged it around about and digged a winepress in it and built a tower and let it out to husbandmen and went into a far country. We have discussed this last time, yung householder is God Himself, yung vineyard is the promised land, the husbandman is that old covenant nation Israel. So what happened? 34. And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, and that they might receive the fruits of it. He sent servant. These are the prophets. Ano nangyari? 35. And the husbandman took his servants and beat one and killed another and stoned another. That apostate nation, anong ginawa? Instead magbigay ng bunga, what happened? Pinatay yung servants. And these are the prophets. Alright? Mapapansin nyo, from Matthew 20 hanggang 25, ang context dyan, identifying yung killers ng prophets, identifying the murderers of this prophet is none other than this nation. Right? Verse 36. Again he sent other servants more than the first, and they did unto them likewise. Yes. 38. But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir. Come, let us kill him, and let us seize on his inheritance. Here comes the Son, the Lord Jesus Christ. Did they reverend Him? What happened? Pinatay nila, 39. And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him. Pinatay siya. Then, 40. When the Lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen? Emphatically po yan, ang 40. The coming of the Lord is during the time nung husbandmen na pumatay dun sa son at dun sa mga prophets na pinadala niya. Because they were the ones who committed that crime. 40, kaya ang sabi ng 41, no? Next verse. Hindi po tayo lumalabas sa context, 41. They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their season. Sabi, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen. So, notice po, here comes ngayon, yung Old Covenant Israel, mawawala sa kanilang kingdom, and there will be a new nation na magbibigay ng fruits, ang sabi niya. And notice, habang sinabi ang lahat na yon, 42. Ito po yung dyan, clincher, para makita yung talagang proof ng lahat ng yan ay fulfilled at the time of the Messianic ministry. Anong sabi ng 42? Yan, no? Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures the stones which the builders rejected? The same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. What is surprising po, yung nagsasabi at sinabi, ito na yung stone, the stone, is the Lord Himself. Pag ikaw ay isang Hudyo na familiar ka sa Old Testament scriptures, isa lang ang nagpiprint out na the stone. This was a reference to sa prophecy ni Daniel. Tingnan niyo yung Daniel 2:34. And from there, makita nyo, pag nandoon na yung stone, ito na yung event, Daniel 2:34. Kaya nga po, it's very important to read the scriptures and analyze the scriptures and understand kung ano yung sinasabing interpretation. Ano sabi ng 34? Thou sawest till that stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and brake them to pieces. Yeah, this is the time period dumating stone. And notice, thou sawest till, sabi niya, that a stone was cut out without hands. Ano ibig sabihin ng cut out without hands? Ibig sabihin, hindi po siya origin ng physical things, hindi sa galing sa tao, hindi sa galing sa ano paman, galing po sa Diyos. Di ba? Yung ding kingdom, yung house of God, di ba? House of God not made without hands. Reference sa heavenly house. And here, nakita yung stone, pagdating ng stone, anong mangyari? He smote the image upon his feet.
and iron and clay. We have studied iron and clay speaks to the Roman Empire and the apostate nation Israel. And break them to pieces. Now mga friends, tinan nyo. You can never twist yung testimony ng scriptures at saka ng history. You see po, yung feet po is understandably, even po yung mga known scholars, either preterists or futurists sila, yung feet is the Roman Empire. Alright? The Roman Empire. Kaya lang, ang maganda po dito sa Bible, binibigyan po niya na exact time period ang fulfillment ng prophecy na yan. Yung feet na tinukoy ay dun sa time nung iron. Ayun no? When you have to be you have to be at least merong brief information about the history of the feet, yung Rome. And Rome po has 3 phases ng history. Rome po as a monarchy, makita natin, it started to be known as that city nung around 753 to 509 BC. This was the time po ni King Romulus, kaya tinawag na Rome, and may succeeding 7 kings po dyan hanggang 509 BC. Alright? The next phase ng history nila is from 509 to 27 BC, that monarch became a republic. It was ruled by the Senate at ng 2 consuls. They were elected. It was even po yung democratic principle nag-apply na instead of monarchy. There was a saying nga, kung mamimili ka talaga ng type of government, sabi nila, the best form of government is monarchy, yung pure monarch. Kung good yung king. Pero kung hindi, masama. Diba? But then, it only lasted hanggang 27 BC until pumasok po yung military empire. And by principle po, makita nyo, yung military empire started with Julius Caesar. That was po sa 49 BC hanggang 44 yan. This was the time na yung Rome po ngayon ay nag-conquer na ng mga bansa. They became a military engine. Kaya that's the time they were classified as iron. Now, within that, makita nyo, yung time ng feet, na pagdating na stone, in the time of the iron. Tama? At do sa iron po, which is the time of the Caesars, from Julius Caesar po, that was 49 hanggang 44 BC. Number 2, Augustus Caesar, from 27 to 14 AD. Tiberius po, from 14 to 37 AD. By the way po, yung ating Panginoon, pinanak po sa time ni Augustus. Tignan niyo po, Luke chapter 2, verse 1. Hindi pwedeng i-twist ito, mga friends, kaya mahalaga po history. Luke chapter 2, tignan niyo. Kaya nga po, this is very wonderful study. Kaya pag nanood ka ng mga film sa Netflix, yung Roman Empire, yung mga Vikings, manood kayo, makita nyo yung history nila, it aligns with the conversion of the Roman Empire, conversion of the Vikings, sa mga Europeans, barbarians, nandoon din siya. Ano sabi ng Luke 2:1? It came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Now, notice po, this time po, ito po, very rich yung isang verse na yan. When you say, all the world should be taxed, ano yung all the world na tinutukoy? Ito ba yung planet? Ano yan? Yung all the world na tinutukoy is yung oikumene. Ang Greek word po dyan ay oikumene. Pag sinabing oikumene, the inhabited world under the rule of the Caesar, which is the Roman Empire. Alright? Pero tinawag sa Bible na all the world. Kaya pag hindi mo naiintindihan yung all the world, iisipin mo buong planeta, doon po nagkakamali yung interpretation ng marami. I will give you an example po ninyo. Matthew 24:14, nagbigay ng sign ang Panginoon regarding the end of the world. Tinan nyo, Matthew 24:14. And from there, makita niyo po interpretation ng Luke 2:1. And this gospel of the kingdom shall be preached in
all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Analyze natin. Anong sabi ng Panginoon? Kasi nagtanong dyan ng science, what is the sign of the end of the world? Ang sagot ng Panginoon, one of the answer ito. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. For a what? For a witness unto all nations, and then shall the end come. Tanong, yun bang gospel na preach na in all the world? Pag tinanong mo yung dispensation release, ay hindi pa. Kasi hindi pa na the end of the world eh. Okay. Anong sabi ng Bible? Tignan niyo Romans 1:8. Romans 1:8. Wake up po mga friends, those who are viewing this, i-analyze nyo po yan. Mas maganda po yung pinapaniwalaan mo sigurado at may batayan, hindi yung kwento lang sa'yo, nung sino, di ba? Ano sabi ng 1:8? First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Oh, the faith of the gospel was already spoken the time of the writing ng Romans saan? Throughout the whole world. Alright, ano ba? Colossians 1:5. Balik natin doon sa Colossians 1:5. For the hope which is laid up for you in heaven, that whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Talking about the gospel, verse 6. Which is come unto you as it is in all the world, and bringeth forth fruit as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth. Again, mahalaga po yung grammar at saka history. Sinabi niya, which is come unto you as it is, present tense, during the time of writing. Hindi sa atin yan. During the time of writing. As it is where? In all the world. Aba, ibig sabihin, Brother Ray, yung gospel narin na sa buong mundo at that time, wala pa namang TV no, walang radyo. Kasi nga, mali nga unawa ng world. Ang world na tinutukoy dyan ay yung occupied territory ng Roman Empire. Balik natin Luke 2:1. That's how to interpret po yung scriptures, hindi yung sa sarili mo, mamamali ka talaga. Luke 2:1. Ang dami pong laman ng Luke chapter 2:1 na yan, pambihira po. It's very interesting at saka talagang is amazing po yung gawa ng Panginoon. Ang sabi doon, no? Sige, basa uli. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. So ngayon, alam na natin all the world. The occupied world of the Caesars. Go back sa history. Ano ba yung lugar na sinakop ng Caesars? Hanggang saan ba yung territory nila, yung authority nila? Doon sa known world na tinawag na Oikumene. At yun po yung inikot ni Pablo sa kanyang messianic ministry, sa kanyang missionary journey from Damascus, from Syria, ikot siya ng Galatia, ng Asia, Asia Minor, Greek, Turkey, etc. Hanggang dito sa Rome, umikot po yan. Yun po yung tinatawag na all the world at na-preach ni Pablo. So therefore, nung na-preach ni Pablo, sa yung last apostle, what happened? He could die po 65 or 66 BC, o 60, 64, 65, 66 hanggang 70 AD, end na ng world ng ng Old Covenant. End na ng age ng Old Covenant system with the destruction of Jerusalem. Yan po yung consistent, mga friends. And here po, makita nyo, another one. Ito pong decree, gumawa ng batas si Caesar Augustus, requiring yung lahat ng pinanganak sa mga lugar nila, kung saan ka man naroon, babalik ka. And one of them, sino? Joseph and Mary. Tingnan nyo po, Luke 2:1, verse 2. Luke chapter 2, verse 2. Ano sabi? Verse 4 na tayo. 4. And Joseph also went up from Galilee and out of the city of Nazareth into Judea, and into the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. Now notice po, historically, itong Emperor Augustus, ito, pagano, he don't believe Christ as the Savior. Pero, siya yung gumawa ng batas to fulfill yung prophecy na ipapanganak yung Messiah sa Bethlehem. Nasa Micah 5:2 po yun. Alam ba ni Augustus? Hindi niya alam.
Pero you see po, how God is in control of history, and even yung mga taong walang pakialam sa Kanya, He can use them to fulfill His purpose. Anong sabi ng verse 5? To be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. That's the time po gagampan si Mary, bumalik sa Bethlehem, at doon nga nanganak. Now, ang estimate date po niyan, because nga that was the time in the emperorship ni Augustus, that was around 6 or 4 BC. Malamang po niyan 4 BC, at yan po ay around the month of September at saka ng April, hindi po sa December. Pero anyway, para lang masaya tayo, we are enjoying po yung celebration ng December because yan po accepted. Pero biblically, it could be September or April and around 4 BC. Pag binilang nyo po kung 4 BC yan, at pinako si Kristo noong 30 AD, eksakto po, 33 years siya nung pinako sa cross. That's the exact date niyan. Okay, now, notice po, kung pinanganak si Christ under the Emperor Augustus, tama yung iron. The military empire. Julius, Augustus, Tiberius, kay Tiberius po sa pinako sa cross. You have Caligula, Augustus, Nero, and Galba. So, hindi pwede i-twist yan, mga friends. Andyan sa history, andyan sa scriptures, that was the time of the iron, the iron. And balikan nyo ulit yung Daniel 2:34. Daniel 2:35. Daniel 2:35. So what happened? 35. Kaya, pag hindi mo in-accept yan, you don't believe the Bible. You have your own opinion. That's wrong. Wala na yung final authority mo, nasa iyo na. Ano sabi na 35? Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of the summer's threshing floors. And the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain, and filled the whole earth. Yes, the stone. That's the time of the Lord Jesus Christ that came in the time of the feet, in the time of iron, and smote the image, and that small stone became a what? A great mountain and filled the whole earth. Even now, it's growing. It's growing. Pero, again, as we are studying po, kaya mahalaga po history kasi, all of these things na makita natin, consistent po yan, tingnan nyo. If indeed, the feet came to the iron and was meant for destruction na yung time na yan, dapat makita natin sa Bible na talagang the end na yun at saka last days na yun. And this is one of the great prophecy po. Tingnan nyo, Genesis 49:1. Oh, it's all over the scriptures po, mga friends, pag pinag-aralan mo. Genesis 49:1 po, tingnan nyo. Genesis 49:1. And Jacob called unto his sons, and said, Gather yourselves together, that I may tell that which shall befall you in the last days. Oh, here, sa Genesis, inipon niya yung mga anak niya, the 12 sons that comprise the 12 nation of Israel. Ang sabi niya, this is what going to happen you in the last days. Ang Bible po is specific yan. The first mention dyan, ang identified, associated sa last days, ito pong nation Israel. Wherever you read it po, mga friends. And the last days po will come, kailan? Verse 10. The last days na tinutukoy dyan ni Jacob will come here. Ano sabi? The scepter which shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come. And unto him shall the gathering of the people be. Shiloh, until Shiloh come. That until Shiloh come is the event wherein they talking about the Messiah, the Christ. And when the Lord Jesus Christ comes as the stone, truly, it was already the last days because madi-destroy na yung image, babanatan na yung iron and clay, yung feet. At that time period. So you will see po, during the time of the Christ, pagdating po ng stone, what happened?
Yung iron, we have studied that. That's Roman Empire. Yung clay, we have studied that. Sa scriptures yan, ang apostate nation Israel, and they were, di ba, partners silang dalawa. Now, tingnan nyo, sa John chapter 18, verse 33. Very famous ito, do sa Pilate's interrogation. John 18:33. John chapter 18, verse 33. What happened? Oh, basa. Then Pilate entered into the judgment hall again and called Jesus and said unto him, Art thou the king of the Jews? This is the false accusation na ano? The false accusation is that they were implying na si Jesus Christ ay anti-Caesar, anti-kalaban ni Caesar sa political kingdom. Right? Ang akala nila, nagtatayo ng another kingdom para i-overthrow yung Roman government. Pero that's wrong, di ba? Meron nga nag-test sa kanya, di ba? Nagdala ng coin. Ang tanong, Panginoon, dapat ba kami mag-tax kay Caesar? Kasi kung si Jesus Christ ay nag-attempt to overthrow the political kingdom of Caesar at the time, sabi niya, hindi, kalaban natin yan, di ba? Pero hindi, ano sabi niya? Asan ang coin? Ano yung nakita mo mukha? Sa Diyos. O, give to God, unto God. O, sa kabila, Caesar. Give to Caesar, ang sabi niya. Hindi ba, there was a time sa John 6, ginagawa na siyang king, ano ginawa niya? Umalis siya. Hindi niya tinanggap. Tinatanong ng mga Pharisees, nasaan ang kingdom? Ano sabi niya sa John, sa Luke 20? The kingdom of God cometh not with observation. The kingdom of God is within you. Political kingdom ay tinatayo niya? No. Yan ang problema ng mga naghihintay ng second coming. Papatayin lahat ng kalaban ng mga Israel dyan sa Middle East, kaya pinapatay lahat dyan. At doon bababa sa Jerusalem, pag natayo na raw yung third temple, at ibabalik daw uli yung mga sacrifice sa Old Covenant. What? Ibabalik mo yung Old Covenant, yung law na tinapos ni Christ? Ano ba naman yan? You see how na stupidity sinasabi ng iba. Common sense po, mga friends. It's no longer the teaching of the Bible. When the Lord comes, He is already the stone crushing the image of the Gentiles, meaning the empire of the Gentiles already collapsed because here is now the kingdom of Christ. Tignan niyo Revelation 10 po, tignan niyo. Revelation 10, in Revelation chapter 10, notice po, in Revelation 10, there was verse 1. I will show you something po here. Ano sabi ng 1? 10:1. Revelation 10:1, chapter 10, verse 1. Alam po nyo, when you read the Bible first, bago magbasa ng mga libro, it will give more common sense po eh. Ano sabi ng 1? And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as the pillars of fire. How will you understand that passage? It requires po a lot of reading ng Bible for you to have the proper interpretation. Number 1, and I saw another mighty angel come down from heaven. Again, pag nabasa niyo po yung word angel in the Bible, it speaks of what? Appearance of God or messenger of God. Pangalawa, sino nagsasabi palagi ng came down from heaven? Si Jesus Christ lang sasabi niyan, He came down from heaven, sa lang. At yung pangatlo, clothed with a what? Cloud. You know, that is His manifestation every time God make a public appearing, palaging nandiyan yung cloud. Pag sinabing clothed with a cloud, gano'ng karaming cloud yun? Parang damit lang na cloud. Hindi. It covers God. Yung cloud dyan are the presence of the angels. And God is within. That's why no one can see the visible or bodily appearance of God. And what? Hindi ba sa lahat ng promise ni Christ, He will come in a cloud? Yung kanyang pag-akyat sa heaven, ang last image na kita, received by cloud out of their sight, di ba?
The last image, lahat ng promise, He will come in a cloud. So how can you expect a bodily physical appearance, di ba? And then notice po, and a rainbow was upon His what? Head. Ano yung rainbow? What does it signify? Babalik ka sa Genesis 6 hanggang 9, nang nagkaroon ng rainbow, it was an assurance that judgment will cease. Pero dito ngayon, pagbaba ng mighty angel, nasa yung rainbow? Nasa kanyang head. Ano ibig sabihin? Judgment. Right. And His face was, it were the sun, feet. Nakita yan sa John 17, tsaka sa chapter 1, yung appearance mismo ni Christ. Yung sun, tsaka yung feet niya, etc. Now notice po niyo. Doon na lang tayo sa 7. 10:7. The last trumpet, anong sabi ng 7? This is now the last trumpet. What happened? When in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as He has declared to His servants the prophets. This is the time that He's going to open everything and to end all the mysteries of God. At ano ibig sabihin? Tingnan niyo po yung 11. 11:15. The next verse. The next verse po. The next chapter, 11:15. Ayun, no? The seventh angel, the seventh trumpet. Ano sabi? And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. That's it. With the sounding of the last trumpet, the coming of the angel clothed in a cloud, having this rainbow in his head, etc., finishing the mystery which speaks of the kingdom of this world are become the kingdoms of our Lord and of Christ. And He shall reign forever and ever. Yan po yung theme po ng Book of Revelation. So we have studied that. So, again mga friends, dun sa pagharap nila kay Pilate, anong sabi ni Pilate, ikaw ba'y king? Anong sabi ng Panginoon? Sa John chapter 18, ano yung sinabi niya? John chapter 18 verse, okay, dito tayo sa 33 ulit, 33. John 18:33. Maganda yung sagot ng Panginoon dyan eh. Then Sige. Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Tinanong Jews? si Pilate, anong sagot ng Panginoon? Tiniyung 34. Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me? Yun ang question. Yan bang tanong mo galing sa'yo o nakuha mo lang sa iba? Parang yung pinapaniwalaan mo. Yung pinapaniwalaan mo ba, inaral mo ba yan o kinopya mo lang yung iba? Kung may nakita kang teaching, huwag mong tagapin agad. Aralin mo. Pag nakita mong tama, i-adapt mo. That's the way it is. Hindi yung narinig mo lang, yun na yun. No. Kaya yung tanong ng Panginoon sa'yo ba sarili yan? Ibig sabihin, maliwanag ba sa isip mo yun o narinig mo lang sa iba? O baka yan ay fake news lang. Di ba? Ano sabi niya? 35. Look at this. Pilate answered, I am a Jew, thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? O sino nag-deliver sa kanya? Yung chief priest. Sila yung gusto magpapako, di ba? 36. Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, Yeah. then would not my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. My kingdom is not of this earthly physical world. He's not talking about a political kingdom. He's not even, nilalabanan yung kingdom ni Caesar. In fact, siya mismo yung nagbigay ng power sa mga kingdoms yan. If you study from Assyrian Empire, the Babylonian Empire, the Medo-Persian Empire, the Greek and the Roman Empire, lahat yan tinayo ng Diyos for a purpose of judging this apostate nation Israel in terms of battle and war. Makita po natin yun sa historical context. Now, so very clear po yan mga friends, that was the time of the coming of the stone, in the time of the feet under the time of the iron, at palagi, ang magkalaban dyan is the Lord Jesus Christ, yung accuser dyan is the clay,
Ang executioner dyan ay yung Roman Empire. The iron and the clay. Now notice, tingnan niyo yung 1 Thessalonians 2:14-16. 1 Thessalonians 2:14-16. When you talk of the Antichrist, ayun na yung Antichrist. Ano sabi ng 14? For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judea are in Christ Jesus, for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. They were the ones bringing trouble to the believers, the Jews. Next verse, 15. Who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and they please not God, and are contrary to all men. Those men, nakaharap nila at that time, those men na nakikita nila at that time, na nagbibigay ng trouble sa kanila ang pumatay mismo sa ating Panginoon Kristo at sa mga propeta. Verse 16. Forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. Oh, for the wrath is come upon them to the uttermost. Sino yung them? Those who killed Jesus Christ and the prophets. Context. Right? Tinan niyo pa. 1 Corinthians 2, verse 6 hanggang 8. Ay nako, it's all over the scriptures po mga friends. 1 Corinthians 2, 6 hanggang 8. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, ye not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come tonight. What that, is to naught. world? Na our world? Their world. Their age. Yung eon na tinasabi ng world, eon is the old covenant age. Right? Verse 7. Yung princess of this world, sino yun? 7. We speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, Verse 8. which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Sino nagpapako sa Lord of Glory? The prince of that world nila nung first century. Not this world natin ngayon. That world in the first century. Sila yung nagpapako sa Panginoon. They were the Antichrist. They were the enemies at that time. Acts 2:23. Ay naku po, it's all over the scriptures. Yan po yung pinag-uusapan sa scriptures, the event that was already consummated during the first century. Acts 2:23. Dinadaya lang tayo po ng mga wrong books na nabasa. 23. Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. Oh, yung kausap ni Peter, in Acts 2, sila yung nagpako, wicked hands at pumatay. Verse 36. Therefore, 36. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Sino Christ. nagpako? The house of Israel, together with the Rome, di ba? That people, nakaharap mismo nila. Acts 6 po, tinan nyo. Ano? Acts 4:10. Acts 4:10. Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. They were the one who crucified the Lord. Acts 3:15. 3:15. Alam po niya, very, very clear yan sa scriptures. And that should be the what? The authority of every believer. Acts 3:15. And killed the Prince of Life, whom God hath raised from the dead, whereof we are witnesses. Oh, and killed, sila yung pumatay. Acts 7:52. Acts 7:52. Which of the prophets have not your fathers persecuted, and they have slain them which should before of the coming of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers. Murderers sila, oh. So these are the people who crucified the Lord. Exactly, sinabi po ng Panginoon, Matthew 16:28. Na anong sabi niya?
However, you read the Bible po, unless you honestly believe what is written, hindi mo matatanggap na fulfilled na yan. Ano sabi ng 28? Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Notice, yung you, yung nasa harap niya, sino yung nasa harap niya? There be some standing here, hindi there, here sa harap niya, which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Sa kaharap niya, mix yun. Merong apostles, believers, merong mga unbelieving Jews na nagpako sa kanya, correct? Revelation 1:7. Yun nyo. Kaya sabi ng Revelation 1:7, nung sinabi ng Panginoon that should be around 27 AD, napako sa 30 AD, and this event of His coming 70 AD, buhay pa yung marami dyan, nung sabi ng 1:7. Sino makakita? Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Sino amen. makakakita? Yung nagpako sa kanya. Kasama ka ba sa nagpako sa kanya? Meron pa bang mga taong nagpako sa kanya in the future? Come on. Di po. Yung po mga passages niyan, they were very specific po, identifying who are the people that will experience and He is coming. Ayan po maliwanag sa scriptures. Pag nakabasa ka ng verse, huwag ka na maghanap pa ng iba. Paniwalaan mo sa Panginoon na nga mismo nagsabi. Diba? So from there po mga friends, marami pang passages yan. Itutuloy po natin next time kasi kulang tayo sa oras. Magkaroon tayo ng another part. We have discussed yung time of its writing and so such of the things na ating makita. Next time, maabot na tayo doon sa two beasts. Yung iron and clay. Is it scriptural? Is it precise? Alright? So, makita po natin yan next time. So, again, thank you so much po, mga friends, and let us close po sa prayer. Let's pray po. Lord, thank you for this wonderful day, this wonderful study about the Revelation. About in Matthew 21, yung ano po, fulfillment. Lord, please bless our food for the day, our day. In Jesus' name, amen. Amen. Alright, thank you so much po sa mga viewers natin. Have a blessed day.